Doon sa tinatawag na drug watch list and order of battle, paano po nailalagay sa listahan ang isang tao doon? Your Honor, it started from the barangay level. The information was collected from the barangay level, then binabalidate up to the municipal level, provincial level, regional level, hanggang sa nabuo yung watch list at the national level, Your Honor. Marami sa mga kababayan natin, especially yung mga mahirap, na napagdidiskitahan, hinuhuli, at alam naman natin, wala sila talagang kasalanan at pinaplantahan. Posibleng mangyari yan talaga, Your Honor, kung may mga tao na may masamang intensyon na magbigay ng wrong information doon sa PNP or sa PDEA. Kasi in the past, sikat na sikat yung salitang order of battle. Military term yan. Pag nilagay ka doon sa listang order battle, delikado ng buhay mo. Yes, It's either Your Honor. mapaplantahan ka at makukulong ka or sementeryo. And I'll tell you, it's a fact na napakaraming mga kababayan tayo dyan sa city jail na nag-aantay ng kaso nila ma-resolve na inosente, believe it or not. Napakarami yan, and you know that. Can I have 1 minute break, Your Honor? Siya lang ko sa 1 minute. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Good sponsor. I'd like to put it on record that I fully support the budget of the DBB and PDEA. However, I have some few clarificatory questions, which are very basic, and I'm sure it's very easy for the good sponsor to answer this, being a veteran law enforcement member. My first question is about doon sa tinatawag na drug watch list and order of battle. Paano po nailalagay sa listahan ang isang tao doon? Your Honor, it started from the barangay level. The information was collected from the barangay level, then binabalidate up to the municipal level, provincial level, regional level, hanggang sa nabuo yung watch list at the national level, Your Honor. Okay. So meron ho bang pagkakaiba sa listahan ng mga drug user versus drug pushers? Yes, Your Honor, may separate list po yan, yung mga users at saka yung pushers. Okay. But sometimes, nakakategorize sila, pero sometimes may isang tao na he's a user at the same time, a pusher. So, kasama siya sa dalawang listahan doon. User na, pusher pa. At meron din po ang PDEA listahan ng mga supplier at manufacturers. Yes, Your Honor. Okay. The reason why I asked that, Mr. President, the good sponsor, years ago, ilan ng mga napunta sa aking mga complainants na nailagay ang pangalan nila sa drugs watch list samantalang malinis naman sila. So ang duda nila, meron silang kapitbahay o merong galit sa kanila na may connection sa barangay, sa law enforcement, kaya inilagay ang pangalan nila doon. In some cases, in the past, may napapatay pa dahil dyan. So paano po maiwasan natin na mangyari yan ulit? Yeah, Your Honor, if kung nangyayari daw yan noon, right now, mahirapan na daw mangyari yan dahil all law enforcement agencies involved in anti-drug operations are strictly comparing notes at binabalidate nila. Noon, posibleng mangyari yan, pero ngayon, mahirap na daw. Dahil nga, ang validation process ay periodic at palaging ginagawa, Your Honor. So halimbawa po, Mr. President, good sponsor, ang isang taong nagtatrabaho sa barangay at sabihin natin officials ng barangay at meron siyang galit na tao sa kanilang barangay. So ilalagay niya sa listahan yung isang taong yon, and then may connection siya sa PNP at i-validate yung sinabi nung
taga-barangay na naglagay sa listahan ng kagalit niya. And so my question then is, what degree of proof ang kailangan para ma-ensure na yung ginagawa nitong barangay official na ito dahil galit lang siya sa kanya, sa isang tao, ay hindi makakalusot at hindi dumating sa hindi ka nais-nais, which is ma-raid yung bahay niya, mahuli siya, maplantahan siya, etc. Kasi in some cases, siguro alam niyo po ito, good sponsor, marami sa mga kababayan natin, especially yung mga mahirap, na pagdidiskitahan, hinuhuli at alam naman natin, wala sila talagang kasalanan at pinaplantahan. We understand those unfortunate incidents, Your Honor, pero as of now, the PDEA Director General is giving us the assurance na mahirap na daw yan mangyari ngayon because the management of the watch list, this is identification and validation of individuals involved in the illegal drugs and formulation of PDEA, PNP certified BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council's watch list. This is for the purpose of identifying individuals to be recommended for appropriate intervention programs such as treatment and rehabilitation of persons who use drugs and reformation program for qualified posers. Posibleng mangyari yan talaga, Your Honor, kung may mga tao na may masamang intensyon na magbigay ng wrong information doon sa PNP or sa PDEA para yung kalaban man niya sa negosyo, kalaban ba niya sa politika, or na gusto niya may isama sa listahan, posible yan, makarating yan doon, pero with the very stringent validation process being conducted by these agencies, PDEA, PNP, and local government units, and the barangay and the municipal drug abuse councils, baka mahirap na yan mangyari ngayon, Your Honor. So, thank you, good sponsor, Mr. President. So, yung listahan ng PDEA at ng PNP pagdating sa drug watch list or order of battle, magkapareho or in some ways magkaiba? Yes, Your Honor. Magkaisa na po yung listahan dahil kinukonsolidate nila, nagko-coordinate sila palagi, yung NBI, PNP at PDEA, iniisa na yung listahan. And we are no longer using the term order of battle, Your Honor. Watch list na lang yung nakalagay doon sa Drugs watch list na. Kasi in the past, sikat na sikat yung salitang order of battle. Military term yan. Pag nilagay ka doon sa listang order battle, delikado ng buhay mo. Yes, It's either Your Honor. mapaplantahan ka at makukulong ka or sementeryo. Yes, Your Honor. So ang sa akin lang po kasi, gusto ko lang maiwasan na yung mga inosente, of course, galit po ako sa droga, tulad natin lahat dito, sana yung mga maliliit nating kababayan, yung mga talaga inosente, hindi mapagplantahan, mapagbintangan at makulong dahil sila ay napagdiskitahan lamang at sila ay nasa kulungan. And I'll tell you, it's a fact na napakaraming mga kababayan tayo dyan sa city jail na nag-aantay ng kaso nila ma-resolve na inosente, believe it or not. Napakarami yan, and you know that the good sponsor, number one, pinantahan sila. Number two, wala silang pampiyansa. Number three, mahirap sila. Yun yung tatlo, kaya hanggang ngayon nabubulok sila sa city jail. So, having said that, sana maging careful ang ating mga taga-PDEA, law enforcement, sa pag-qualify ng isang taong whether he's a drug user, drug pusher, or not. Para naman masarap po yung mga inosente doon sa mga talagang totoong mga pushers. Now, nagsusuot ho ba ng body-worn camera ang mga PDEA operatives tuwing sila po ay pupunta sa field? I mean, at 100% rate. Kasi sa PNP, sa 10 na gagawa ng operation sa field, yung isa salamat kung meron, tapos sira-sira pa yung camera at hindi pa umaandar. Sa PDEA, hindi ba ganon? PDEA has 100% body-worn camera to all its operatives during anti-drug operations, Your Honor.
100%. right? 100% kompleto po. Very good, excellent. It's very nice to hear. Now, yung pong mga nakukolekta na ebidensya ng mga operative sa field, saan po dinadala yun? Saan po ini-store? We have evidence custodian, Your Honor, na nagtatago sa mga ebidensya, provincial offices, regional offices, Your Honor. Doon po nakalagay yung mga nakatambak yung mga ebidensya. Okay. Gaano ka-secure po yung evidence room, kung tawagin if you will, na masiguro hindi po malulusutan yun, meaning wala pong mga loko-loko sa PDEA ang kukuha ng ebidensya doon, makakuha ng ilang droga doon para i-recycle tulad ng ginagawa ng ilang taga-PNP na nababalitaan natin. Pwede recycle or pwedeng gamitin mismo, Your Honor. Pwedeng gamitin yung mismo. Mga drug Sponsor. abuser na mga tao. So how secured? Security measures in safekeeping evidence. Installed the following for safety and added security. CCTV cameras inside the evidence room and its vicinity. Fire extinguishers with proper labels and instructions of use. Metal grills were installed around the facility. Double doors were metal instead of wood. The doors were secured with 3 sets of locks which are in the custody of 3 authorized laboratory service key holders, such that the absence of a key holder makes access to the evidence room impossible. Biometrics will also be installed outside the evidence room to control access to the facility. So, napaka-secure na po yung kanilang evidence room, Your Honor. Dahil 3 may hawak ng susi. Kung hindi present yung 3, hindi ma-open yung evidence room. And so, chances are na yung 3, hindi yan magkakaisa na gumawa ng kalokohan. May mga, mga safety features na ginagawa, kaya hindi sila magkakaisa. Thank you, Mr. President, Madam Sponsor. Good sponsor. Now, pagdating po dun sa pagkukolekta ng mga ebidensya sa field o yung nakukuha ng mga ebidensya sa field, up to the point na yun po ay ilalagay doon sa storage room, ano pong mga procedure ang ino-observe para masiguro, for example, may nakuha silang 1 kilo sa field at pagdating po doon sa storage room, 1 kilo pa rin papasok, na wala pong nangumisyon o nag-cut ng kalahating kilo along the way. Your Honor, according to the PDEA, the chain of custody of evidence is strictly being observed by every operatives of PDEA, Your Honor. Wala ho bang third party? Kasi kung mga PDEA, sila lang, pwede po magsabuatan yon. Dapat po may third Your party. Honor, Halimbawa, taga-media. always during operations, we seek the presence of local government officials and members of the media as witness in the conduct of our operations as required by law. So sila yan mismo, yung mga taga-media, mag-iingay yan kapag meron silang naobserbahan na mga ginagawang hindi maganda, yung mga operatiba natin sa field, Your Honor. Lalong-lalo na yung mga sinatawag natin na savings. Mabubulabog yan dahil mayroong outsider coming from the media and coming from the local government o barangay na magbabantay doon sa ginagawa nila, Your Honor. Thank you. Thank you, good sponsor. Ang ibig ko rin kasi sabihin, the good sponsor, Mr. President, yung bang pag-transport ng ebidensya from point A, doon sa field, to point B, doon po sa storage room, na-observe ng hindi lamang na mga taga-PDEA, kundi third party, alam mo, taga-media, na yung 1 kilo na nakolek sa field, dapat 1 kilo din ang pumasok at yun din po yung mismo, yung mga droga na yun ang talagang nakuha at exact na timbang pa rin. At same pa rin ang laman nung, kung yun po ba yung mga sachet, yun po ba yung supot, etc. Kasi Your pwede Honor, magkaroon ng switching eh. Yeah, mahirap talaga daw na pakialaman yung pag namarkahan na dahil the inventory is right there at the crime scene.
pag gawa ng inventory doon sa crime scene, namarkahan yan kung ilang pounds, ilang grams yan, pagkarga doon sa evidence van, papunta doon sa evidence room, ay sigurado yan na pagdating doon, the same pa rin. Kasi check naman, nung mag-receive na evidence custodian doon sa evidence room, kung anong nakalagay doon, kinikilo, tinitimbang niya uli doon pagdating, Your Honor. Kaya mahirapang galawin ng mga tao. Meron ding nagbibideo, mga pictures. Kaya sinisiguro natin na hindi nila matamper yung evidence, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, let's talk about destroying the drugs. Kapag natapos na po yung kaso sa korte, I would assume na yung mga drugs na yun ay kailangan i-destroy. Paano po yung destruction process na ginagawa? The procedure of destruction, Your Honor, goes this way. First, we have to secure court order for the destruction from the court or written order from the Director General PDEA. If there is no case filed, Number 2, take pictures of the evidence. Number 3, reweigh the evidence. Number 4, re-examine the evidence. Number 5, take representative samples pursuant to the provisions of Board Regulations Number 1, Series of 2002. And number 6, burn dangerous drugs using thermal method. Okay. Yes, I understand. Now, Yes. doon po sa burning na proseso, sino-sino po ang present at nag-observe para masiguro na yung mga sinusunog ay yung pa rin po yung mga drugs na nanggaling doon sa storage na may court order na pwede na i-destroy? Your Honor, the witnesses prescribed by law, accused or counsel for the accused, DOJ representative, media representative, elected public official, and civil society group cannot proceed to the destruction site at a short notice. Moreover, the said witnesses cannot proceed to the destruction activity on an almost daily basis. So, but still, pinagsisikapan na ito, pag lalong-lalo na yung destruction ng malakihan, Your Honor, nire-require talaga na yung presensya nito mga tao na ito. Okay. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Ano pong ginagawa ng PDEA na para masiguro yung monitoring ng kanilang mga agent na hindi mapasok sa pagbebenta ng illegal na droga or mismong sila ay gumagamit na pala ng droga? We have continuing counterintelligence efforts, Your Honor, meaning we are monitoring all our personnel as far as their daily activities is concerned. And yun naman sa paggamit ay nagkakaroon tayo ng mga random drug testing to our personnel from time to time para mahuli yung mga gumagamit. Lalong-lalo na yung mga suspected na tingin natin ay gumagamit na. We require them to undergo drug test, Your Honor. Thank you. So far, ilan na po yung mga PDEA agents ang natanggal sa trabaho na sibak dahil sila po pala ay later on, they were found out to be drug users na? Your Honor, our data here for internal cleansing data, calendar year 2011 up to October of 2024. Dismissed, we have 96 PDEA agents. Suspended, 164. 96 and 164. So ito po mga PDEA agents na nakitaan or napatunayan na sila pala ay later on ay gumagamit na ng droga. Yes, Your Honor. Okay. So na-determine ng PDEA the reasons bakit nangyari ito
So ano po mga programa ginagawa ang PDEA na para ma-ensure na hindi na maulit to? Of course, sinabi nyo, may mga random drug testing. Wala ho ba kayong ginagawang studies bakit ang isang PDEA agent ay nalululong sa droga at na-involved sa drug trafficking? At yung na mga follow-up question, yung mga po na-dismiss na binanggit nyo ng mga numbers, na-dismiss sila because are they drug users, drug pushers, o naging drug suppliers na rin? Your Honor, bihira na po tayo nagkakaroon ng solid PDEA personnel na nag-operate, Your Honor. Most of the time, pag nag-operate ang PDEA, it is together with other law enforcement agency like PNP or NBI para mas maiwasan yung mga, kung may plano silang gumawa ng kalukuhan, Your Honor, may counter-checking law enforcement agencies. Thank you, good sponsor. Last Your question. last question? Sa operatives. Can I have 1 minute break, Your Honor? Siya lang ko sandali. 1 minute break, yes. Go ahead. Mr. President, 1 minute break. Session suspended for a minute.